Ang basag na plato ay mas malakas pa sa sigaw ko. Kumalabog iyon sa marmol na sahig ng restaurant, kasabay ng tunog ng puso kong nawasak. Nakatayo sa harap ko si Maricar, Messi Valderrama, ang babaeng pinakasasamba ko, at sa likod niya, isang lalaking hindi ko kilala, pero sapat na ang tingin nila sa isa't isa para maintindihan ko ang lahat. Celeste, let me explain, ang pagmamakaawa niya, pero ang boses niya ay parang tunog lang ng sirang plaka sa aking pandinig. Nanginginig ang mga kamay ko. Pakiramdam ko, lalo akong nagiging bulag. Ang lahat ng pagmamahal na inialay ko, lahat ng tiwala na ibinigay ko, ay naglahong parang bula. Isang buong taon, nagtiwala ako sa kanya. Isang buong taon na inakala kong kami na magtatayo kami ng pamilya. Pero ang lahat ay kasinungalingan lang. Anong i-explain mo, Messi? Ang boses ko ay parang yelo, malamig at matigas. Ang nakita ko, ang nararamdaman ko ngayon, lumapit siya, tangkang hawakan ang braso ko, pero umiwas ako. Ang galit ay kumukulo sa ugat ko, pero higit doon ang sakit. Ang sakit ng pagtataksil mula sa taong akala ko ay magiging kasama ko habang buhay. Hindi ito ang akala mo. Pinagplanuhan ito. May nag-set up sa akin. Sabi niya, puno ng desperasyon. Napangiti ako ng mapait. Messi, nakita ko. Nakita ko kayong dalawa. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Tapos na tayo. Ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa pagitan namin. Namutla siya. Ang luhang kanina ay pumapatak sa kanyang pisngi ay tila biglang natuyo. Naging matalim ang kanyang titig. Tapos na. Ganoon lang kabilis, Celeste. Matapos ang lahat ng pinagsamahan natin? Anong pinagsamahan? Ang pagpapanggap. Ang pagtatago ng totoo. Hindi ko alam kung ano ang totoo sa iyo, Messi, sagot ko. Puno ng kabiguan ang bawat salita. Huminga ako ng malalim, pilit pinakalma ang sarili. Hindi ako pwedeng magpatalo sa emosyon. Bilang tagapagmana ng Legazpi Group of Companies, kailangan kong manatiling matatag. Pero paano? Paano ka magiging matatag kung ang puso mo ay winasak? Naglakad ako palayo, iniwan siyang nakatayo doon, at ang nagkalat na piraso ng plato. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng pagkabigo, ng pighati. Ang buong mundo ko ay tila gumuho. Ang mga pangarap na binuo namin naglaho. Nang makabalik ako sa opisina, parang may kung anong pilit na humihila sa akin patungo sa kantin. Hindi ko alam kung bakit, basta nararamdaman ko na kailangan kong doon dumaan. Marahil ay gutom lang ako, o baka gusto ko lang takasan ang mga iniisip ko. Ang ingay ng mga tinidor at platong nagkikisay sa kantin ay nakakabingi, pero iba ang nakakuha ng atensyon ko. Sa isang sulok, sa may counter, nakita ko siya. Nakaupo siya, tahimik na naglilinis ng mga mesa, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintana. Simple lang ang kanyang suot, isang puting t-shirt at maong, ngunit may kakaiba sa kanya. May aura siya na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya kasing ganda ni Messi sa unang tingin, pero may kapayapaan sa kanyang mukha. Hindi ko na namalayan, nakatayo na pala ako sa harap niya. Napatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay malaki, kulay kape, at may kakaibang kinang. Napansin ko ang maliit na peklat sa kanyang kilay at ang simpleng ngiti na dahan-dahang gumuhit sa kanyang labi. Sa isang iglap, naramdaman kong bahagyang gumaan ang bigat sa aking puso. Siya si Alonsina Isinag Reyes, ang nakita kong pangalan sa kanyang Sir Celeste. Tumingin siya sa akin, may bahagyang gulat sa kanyang mga mata. May kailangan po ba kayo? Napailing ako. Wala. Napadaan lang. Hindi ko alam kung bakit ko iyon sinabi. Ang totoo, hinahanap ko ang sarili ko. Umalis ako sa kantin, pero hindi ko maalis ang tingin sa kanya. Parang may pumukaw sa akin. Ang kanyang simpleng presensya ay tila isang balang naghihintay na pumutok sa gitna ng aking kaguluhan. Pagdating ko sa aking opisina, naabutan ko ang aking ama, si Don Ricardo Legazpi, na naghihintay. Ang kanyang mukha ay seryoso. Siya ang ihisi ng Legazpi Group at alam kong hindi lang ang aking personal na buhay ang pinag-uusapan niya. Celeste, narinig ko ang nangyari kay Messi, bungad niya, ang boses ay kalmado ngunit may bahid ng pagkadismaya. Alam mo naman kung gaano kahalaga ang relasyon ng ating pamilya sa pamilya Valderrama. Napaupo ako sa swivel chair, hinilot ang sentido.
Hindi ko po kayang panindigan ang relasyon na puno ng kasinungalingan, Itay. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero tandaan mo, ang reputasyon ng kumpanya ay nakasalalay din sa iyong mga desisyon. Mag-ingat ka sa susunod. Hindi ako umimik. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi lang ang puso ko ang nasira, kundi pati na rin ang tiwala ng aking ama. Ang gabi ay lumipas na puno ng pag-iisip. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang lahat ay tila gumulo. Ang tanging naaalala ko lang ay ang mga mata ni Alonsina. Ang kanyang tahimik na presensya sa kantin. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga ako, biglang nagring ang aking cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan akong sagutin, pero sa huli ay pinindot ko ang answer button. Hello? Sabi ko. Totoo ba ang lahat ng naririnig ko tungkol sa iyo at kay Maricar? Isang boses ng babae ang narinig ko sa kabilang linya. Ang boses na iyon ay hindi kay Messi. Ito ay malamig, matalim at may kakaibang himig ng babala. Ang aking puso ay biglang kumabog ng mabilis. Sino to? Ang tanong ko sa kabilang linya, pero ang tanging sagot ko ay ang tunog ng pagkababa ng telepono. Walang pangalan. Walang pagkakakilanlan. Parang multo lang. Kumabog ng malakas ang puso ko. Kung sino man iyon, malinaw na may kinalaman iyon sa gulo ko kay Messi. Ang galit ko ay lalong umakyat. Hindi ko alam kung bakit pero may kutob ako na si Messi ang nasa likod nito. Hindi ako makatulog sa gabing iyon. Ang mga salita ng babae sa telepono ay umalinggaw sa isip ko. Sino siya at bakit siya nagbabala? Kinaumagahan, pakiramdam ko ay hindi ako natulog. Ang mga mata ko ay namamaga at ang isip ko ay puno pa rin ng galit. Ngunit sa halip na dumiretso sa opisina, nakita ko ang sarili ko na papalapit sa kantin. Hindi ko alam kung bakit, basta may pilit na humihila sa akin doon. Pagpasok ko, nakita ko agad si Alonsina, sina Reyes. Nakasuot siya ng uniform ng kantin, abala sa pag-aayos ng mga baso. Ang kanyang buhok ay nakapusod, at kahit simple ang kanyang suot, may kakaiba pa ring kining sa kanya. Good morning, Sir Celeste, bati niya, may ngiti sa kanyang labi. Ang boses niya ay malambing, parang musika sa aking pandinig. Good morning, sagot ko. Umupo ako sa isang bakanting upuan sa harap ng counter, kahit hindi pa ako gutom. May gusto po ba kayong kainin? Tanong niya, at inabot ang menu. Napatingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, at sa isang iglap, tila nawala ang bigat ng nakaraang gabi. Kape na lang, sabi ko, kahit hindi naman ako umiinom ng kape. Habang nagtitimpla siya, lihim akong sumulyap sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng napakabilis at maayos. Napansin ko ang maliit na tahi sa gilid ng kanyang daliri. Simpleng babae, pero may kakaiba sa kanya na hindi ko pa nakikita sa iba. May kapayapaan sa kanyang mga galaw na nakakaakit. Mula noon, halos araw-araw na akong bumibisita sa kantin. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa kanya. Palagi kaming nag-uusap ng maikli. Tinatanong ko siya tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang mga pangarap. Nalaman ko na mayroon siyang maliit na pamilya sa probinsya at nagtatrabaho siya para makatulong sa kanila. Ang kanyang mga sagot ay palaging simple at tapat. Bakit po kayo madalas na dito ngayon, Sir Celeste? Tanong niya isang araw, may bahid ng pagtataka sa kanyang mga mata. Dati po, hindi kayo bumibisita sa kantin. Napangiti ako. Baka masarap lang talaga ang kape niyo, biro ko, at nakita ko ang bahagyang pamumula ng kanyang pisngi. Ang kilig na naramdaman ko sa sandaling iyon ay hindi ko inaasahan. Ngunit hindi nagtagal, kumalat ang mga chismis. Nakita niyo ba si Sir Celeste at ang canteen girl? Siguro nilalandi lang niya si Sir Celeste para umangat. Ang mga bulungan ay naririnig ko at alam kong naririnig din niya. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata, ang pag-aalala. Isang hapon, nakita ko si Maricar na biglang pumasok sa opisina ko. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Celeste, ano ang nakikita ko? Ang canteen girl na iyan? Talaga bang ganyan kakababa? Sabi niya, ang kanyang boses ay malakas, halos marinig sa labas. Wala kang pakialam, Messi, malamig kong sagot. Paano ako magkakaroon ng pakialam? Ako ang dapat mong balikan. Hindi siya. Isang hamak na canteen girl lang siya. Wala kang karapatan para husgahan siya, depensa ko kay Alonsina.
Oh, talaga? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng pinagsamahan natin? Ang mga pangarap natin? Ang pamilya Valderrama at Legazpi. Hindi ka lang basta-basta makakalayo sa akin, Celeste. Banta niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Umalis siya ng padabog at iniwan akong nag-iisip. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Ang presensya ni Messi ay tila isang sumpa sa aking buhay. Kinabukasan, kinausap ko si Manang Sol, ang aming matapat na kasambahay at parang pangalawang ina ko. Manang, ano po ang masasabi niyo sa pag-ibig? Paano mo malalaman kung totoo? Tanong ko, habang pinagmamasdan ang kanyang pag-aayos ng mga bulaklak. Ngumiti siya. Iho, ang pag-ibig, hindi iyan hinahanap. Kusang dumarating. Pero kailangan mong maging maingat. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang sa ganda ng panlabas, kundi sa kabutihan ng puso. Sa tiwala. Hindi mo kailangang maghanap ng perpekto, kundi ng taong magpapakita sa iyo ng halaga mo. Ang mga salita ni Manang Sol ay tumago sa akin. Marahil ay tama siya. Kailangan kong maging maingat. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, nakita ko si Alonsina na naghihintay ng bus. Nag-aalangan akong lumapit, ngunit sa huli ay sinundan ko ang aking puso. Sina, tawag ko. Lumingon siya at nagulat. Sir Celeste, bakit po kayo narito? Hatid na kita, sabi ko. Nag-aalangan siya sa una, pero sa huli ay pumayag siya. Sa kotse, mas naging komportable kami sa pag-uusap. Pinag-usapan namin ang mga tsismis, ang mga pangarap niya. Hindi ko po kasi alam kung ano ang gagawin ko, sabi niya. Ayoko pong masira ang pangalan niyo dahil sa akin. Huwag kang mag-alala sa sinasabi ng iba, sabi ko. Ang mahalaga, alam natin ang totoo. Nang ihahatid ko siya sa kanyang bahay, sa isang simpleng apartment, may inabot ako sa kanya. Isang maliit na kahon. Ano po ito? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Para sa iyo, sabi ko, may ngiti. Salamat sa kape. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, isang simpleng silver na necklace na may maliliit na sunflower pendant. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Sir Celeste, sobra naman po ito, sabi niya, may bahid ng hiya. Hindi. Maliit na bagay lang iyan, sabi ko. Gusto ko lang magpasalamat. Napatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang kanyang ngiti ay totoo, walang halong pagpapanggap. Maraming salamat po, Sir Celeste, sabi niya, at sa isang iglap, naramdaman kong may pumuslit sa puso ko. Isang kakaibang init. Kilig, marahil. Habang nagmamaneho ako pa uwi, hindi ko maiwasang mapangiti. Sa wakas, may nakita akong liwanag sa dilim ng aking buhay. Ngunit hindi ko alam na sa likod ng lahat ng iyon may nakatanaw. Isang pares ng matatalim na mata na nanlilisik sa galit. Si Maricar. At alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang gabi ng paghatid ni Celeste ay nag-iwan ng kakaibang kislap sa aking puso. Ang sunflower necklace sa lig ko ay hindi ko na inalis mula noon. Ito ay naging paalala ng kanyang kabaitan, ng pag-asa na hindi ko akalaing mararamdaman ko pa. Bilang si Alonsina, sina Reyes, ang canteen staff, hindi ko kailanman inisip na mapapansin ako ng isang tulad niya, si Celestino Celeste Legazpi, ang tagapagmana ng aming kumpanya. Pero sa kabila ng kilig, hindi ko maiwasang makaramdam ng pag-aalala. Ang mga bulungan sa kantin ay lalong lumalakas. Talaga bang nilalandi lang niya si Sir Celeste para umangat? Wala naman siyang binatbat kay Maam Messi. Mayaman at maganda si Maam Messi. Ang bawat bulong ay tila patalim na tumutusok sa aking puso. Alam kong hindi ako karapat-dapat para kay Celeste. Ang aming mundo ay magkaiba. Siya, ang mayaman at makapangyarihan, ako, ang simpleng babae na nagtatrabaho para matustusan ang pangangailangan ng aking pamilya sa probinsya. Gayunpaman, patuloy ang pagdalaw ni Celeste sa kantin. Araw-araw, nakikita ko ang kanyang mga mata na naghahanap sa akin, ang kanyang ngiti na nagpapagaan ng aking loob. Pinipilit kong itago ang aking damdamin pero paano? Ang bawat paglapit niya ay nagdudulot ng kakaibang init sa aking dibdib. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kantin, lumapit si Celeste. Sina, may gusto sana akong itanong, sabi niya, ang boses niya ay malambing.
Ano po iyon, Sir Celeste? Tanong ko, kinakabahan. Gusto mo bang maghapunan tayo mamaya? Hindi sa formal na lugar, kung okay lang sa iyo. Sa isang parke, tahimik lang. Nagulat ako. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Maghapunan kami? Sa isang parke. Isang date. Pero, Sir Celeste, ang mga tao pod. Huwag kang mag-alala sa kanila, Sina. Gusto ko lang na mag-usap tayo, na walang ibang iniisip. Sa huli, pumayag ako. Hindi ko kayang tumanggi sa kanyang mga mata, sa pag-asa na nakikita ko doon. Kinagabihan, nagkita kami sa isang tahimik na parke, malayo sa mga matang mapanuri. Dala niya ang isang basket na puno ng pagkain. Naglatag kami ng kumot sa ilalim ng isang malaking puno at nagsimula kaming magkwentuhan. Hindi namin napansin ang oras. Sina, sabi ni Celeste, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin ng direkta. Alam kong magkaiba ang mundo natin. Alam kong may mga tsismis na naririnig ka. Pero gusto kong malaman mo totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Nabigla ako sa kanyang pagtatapat. Ang kanyang mga salita ay tumago sa aking puso. Sir Celeste. Iyon lang ang nasabi ko. Pakiramdam ko ay maiiyak ako. Celeste. Tawagin mo akong Celeste. Ngumiti siya. Alonsina, gusto kong bigyan natin ang pagkakataon ito. Gusto kong makilala ka pa. Sa sandaling iyon, parang bumaba ang lahat ng bigat sa aking balikat. Ang lahat ng pag-aalala ko sa tsismis, sa aming magkaibang mundo, ay tila naglaho. Tumango ako at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Isang kaligayahan na hindi ko akalaing mararamdaman ko pa. Nang gabing iyon, matapos akong ihatid ni Celeste, umuwi ako ng may ngiti sa aking labi. Pero bago pa man ako makapagpahinga, nagring ang aking cellphone. Si Kuya Ramon, ang kapatid ko sa probinsya. Sina, kailangan natin ng pera, sabi niya, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Nagkasakit si nanay. Kailangan niya ng gamot at pampagamot. Napatulala ako. Si nanay. Nagkasakit. Nag-flash sa isip ko ang lahat ng hirap na pinagdadaanan ng pamilya ko. Ang maliit na kita ko sa kantin ay halos hindi sapat para sa kanilang pangangailangan. Ang pag-ibig ko kay Celeste ay tila isang luho na hindi ko kayang bigyan ng atensyon ngayon. Kailangan kong magtrabaho ng mas mabuti, kailangan kong magtipid. Ang kanyang mga salita ay naglagay ng bigat sa aking puso. Kuya, sige, sisikapin ko. Magpadala ako agad, sagot ko, kahit na hindi ko pa alam kung paano ko iyon gagawin. Ang gabi na puno ng romansa ay biglang napalitan ng realidad. Ang aking pangarap na pag-ibig ay tila malayo pa sa aking abot, lalo na kung ang pamilya ko ay nangangailangan. Kinabukasan, habang naglalakad ako papunta sa trabaho, ang mga salita ni Kuya Ramon ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Kailangan kong mag-isip ng paraan para matulungan sila. Ang aking focus ay hindi na sa kilig na nararamdaman ko kay Celeste, kundi sa pag-aalala sa aking pamilya. Habang naglalakad ako sa isang liblib na eskinita, may biglang humila sa akin. Isang itim na van ang huminto sa harap ko. Bago pa man ako makasigaw, may nagtakip ng aking bibig at kinaladkad ako papasok. Ang huling nakita ko ay ang mukha ng isang babae na may matatalim na mata, puno ng galit. Nagising ako na masakit ang buong katawan. Ang huling naaalala ko ay ang paghila sa akin papasok sa isang van at ang mukha ng isang babae. Ngayon, nakahiga ako sa isang malamig na sahig, ang aking mga mata ay hirap imulat. Unti-unting luminaw ang aking paningin. Nasa isang bodega ako, luma at mabaho, ang mga bintana ay nakasarado. Ang takot ay dahan-dahang gumapang sa aking puso. Gising na pala ang aming prinsesa, isang tinig ang bumulabog sa katahimikan. Napatingin ako sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo sa harap ko si Maricar, Messi Valderrama, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, ang kanyang labi ay nakangisi ng mapanlinlang. Sa likod niya, dalawang malaking lalaki ang nakatayo, ang kanilang mga braso ay nakakrus. Messi? Halos pabulong kong tanong. Anong ginagawa mo? Bakit ako narito? Lumapit siya sa akin, ang bawat hakbang niya ay parang tunog ng martilyo sa aking dibdib. Yumuko siya at hinawakan ang aking baba. Ang kanyang mga kuko ay matatalim at naramdaman ko ang sakit. O, Alonsina, sabi niya, puno ng pagkasuklam.
Ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Inilalayo lang kita sa kung anong hindi mo naman dapat pag-aari. Hindi ko maintindihan, sabi ko, lumuluha na. Anong kasalanan ko sa iyo? Kasalanan? Ang kasalanan mo ay ang lumabas sa buhay ni Celeste. Ang umagaw sa akin. Sino ka ba para lapitan ang isang Legaspi? Isang hamak na canteen staff. Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng galit. Napanginig ako. Ang mga salita niya ay parang sampal sa aking mukha. Ako ang karapat-dapat kay Celeste. Ako ang nakatakda para sa kanya, patuloy niya habang umiikot sa akin. Hindi ka. Tingnan mo ang sarili mo. Sa tingin mo ba ay bagay ka sa kanya? Sa mundong ito. Mahal ko si Celeste, sabi ko, kahit nanginginig ang boses ko. Bigla niya akong sinampal. Ang lakas ng sampal ay nagpatumba sa akin. Namamanhid ang pisngi ko. Wala kang karapatang sabihin iyan. Walang kang karapatang mahalin siya. Hindi mo siya kilala. Galit na galit siya. Ngayon, makinig ka, Alonsina. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Una, lalayo ka kay Celeste. Mawawala ka sa buhay niya at hindi ka na muling magpapakita. Pangalawa, sisiguraduhin kong magbabayad ang pamilya mo sa probinsya. Mayroon akong mga tao sa lahat ng lugar. Madali para sa akin na saktan sila. Nanlaki ang mga mata ko. Ang pagbabanta niya sa aking pamilya ay nagbigay sa akin ng matinding takot. Si nanay na may sakit. Si Kuya Ramon. Hindi ko sila kayang ipahamak. Huwag po, pagmamakaawa ko, lumuluha. Huwag niyo pong saktan ang pamilya ko. Gagawin ko po ang lahat. Ngumiti si Messi. Isang ngiting demonyo. Mabuti. Ito ang gusto kong marinig. Para masiguro na hindi ka nababalik, pirmahan mo ito. May inabot siyang isang papel at panulat. Isang kasunduan. Nakasaad doon na tatalikuran ko ang lahat ng ugnayan ko kay Celeste at maglalaho ako ng walang bakas. May kalakip din itong clause na kung lalabag ako sa kasunduan, mapapahamak ang aking pamilya. Hindi ako nag-atubili. Nanginginig ang kamay ko habang pinipirmahan ang papel. Ang aking pangarap na pag-ibig, ang lahat ng pag-asa ko, ay tila naglaho sa isang piraso ng papel. Magaling, sabi niya, kinuha ang papel. Ngayon, umalis ka. Lumayo ka. At huwag ka nang babalik. May nagtakip ulit ng aking bibig at kinalagkad ako palabas ng bodega. Sa pagkahulog ko sa isang liblib na kalsada, naramdaman ko ang matinding sakit sa aking puson. Isang kakaibang sakit. Hindi ito simpleng kaba. May mali. Dahan-dahan akong tumayo, ang aking mga kamay ay nanginginig. Kinapa ko ang aking tiyan. Isang pakiramdam na hindi ko pa naranasan. Isang pakiramdam na nagpabigla sa akin. Nang makahanap ako ng pinakamalapit na klinika, humingi ako ng tulong. Ang nanginginig kong kamay ay hindi maalis sa aking tiyan. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, nilapitan ako ng doktor, ang kanyang mukha ay seryoso. Miss Reyes, sabi niya. Binabati kita. Positibo ka. Napakunot ang noo ko. Positibo po sa ano? Umiti ang doktor. Buntis ka. Halos 2 buwan na. At sa ultrasound, may kakaiba akong nakita. Mukhang hindi lang isa di. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Ang mundo ko ay tila umikot. Buntis ako. Anak ni Celeste. Ang sakit sa puson ko ay hindi lang pala sakit. Ito ay simula ng bagong buhay. Buhay na kailangan kong itago. Nang gabing iyon, matapos akong bigyan ng direksyon at pera ng mga tauhan ni Messi, nagising ako sa isang maliit na kwarto sa isang simpleng bahay sa probinsya. Malamig ang hangin. Hindi ko alam kung saan ako. Walang pamilyar na mukha. Tanging ang takot sa aking puso at ang bagong diskubring lihim. Ang aking pagbubuntis. Ang pagbubuntis sa anak ni Celeste. Umiyak ako ng tahimik. Paano na ako? Paano na ang anak ko? Sa isang iglap nawala ang lahat. Ang aking pag-ibig, ang aking kinabukasan, ang aking pamilya. Lahat ay naglaho. Ang pagkawala ni Alonsina ay parang kidlat na tumama sa akin. Isang araw, naroon siya, nagbibigay ng pag-asa sa aking pusong sugatan. Kinabukasan, parang bula siyang naglaho, walang bakas.
Si Celestino Celeste Legazpi ako, at sa aking mundo, ang mga bagay ay hindi basta-basta nawawala. Pero si Alonsina, bigla na lang siyang naglaho. Agad akong nag-imbestiga. Tinanong ko ang lahat ng kakilala niya, ang mga kasamahan niya sa kantin. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Ang kanyang apartment ay bakante, at ang kanyang cellphone ay hindi na sumasagot. Para siyang nilamon ng lupa. Sir Celeste, baka nag-resign na po siya, sabi ng isang kasamahan niya na may bahid ng pagtataka. Hindi na po siya pumasok. Hindi ko matanggap. Nag-resign? Walang paalam? Hindi niya kayang gawin iyon. Hindi si Alonsina ang tipo ng tao na basta na lang iiwan ang kanyang trabaho at ang kanyang pamilya sa probinsya nang walang pasabi. May mali. Ramdam ko iyon. Naramdaman ko ang pagdududa na unti-unting gumapang sa aking isip. Pinangakuan niya ako na susubukan namin. Nagkwentuhan kami sa parke at naramdaman ko ang kakaibang koneksyon sa pagitan namin. Hindi siya maglalaho ng ganito. Maliban na lang kung lumala ang sakit sa puso ko. Iniwan niya lang ba ako? Gaya ng ginawa ni Messi. O Celeste, mukhang nadali ka na naman ng isa pang gold digger. Isang boses ang pumutol sa aking pag-iisip. Si Maricar Mesit Valderrama. Nakangisi siya sa akin na parang alam niya ang lahat. Anong sinasabi mo? Tanong ko, matalim ang aking tingin. Narinig ko ang tungkol sa canteen girl mo. Sayang naman. Akala mo siguro ay iba siya. Pero sa huli, pera pa rin ang habol niya. Alam mo, hindi lahat ng simpleng babae ay malinis ang intensyon. Naglakad siya palibot sa akin, sinusuri ang aking reaksyon. Pero huwag kang mag-alala. Andito naman ako. Ang mga salita ni Messi ay parang lason na unti-unting kumalat sa aking sistema. Posible nga kaya? Posible bang niloko lang ako ulit? Ang sakit ng pagtataksil ni Messi ay sariwa pa sa aking alaala, at ngayon, pakiramdam ko ay dinagdagan pa ng panibagong sugat si Alonsina. Umalis ka, Messi, sabi ko, halos pabulong. Ang galit ko ay unti-unting nagiging pagkadismaya. Bakit? Hindi mo ba ako na-miss? Nami-miss kita, Celeste, sabi niya at hinawakan ang aking kamay. Alam kong tayo ang para sa isa't isa. Ang pamilya natin ang negosyo natin. Tinanggal ko ang kanyang kamay. Hindi na mangyayari iyon. Umalis siya ng may ngisi na parang nagtagumpay siya. Ang kanyang presensya ay laging nagdudulot ng kaguluhan. Lumipas ang mga araw, naging linggo. Walang balita mula kay Alonsina. Ang kanyang pagkawala ay naging misteryo. Ang paghahanap ko ay unti-unting humina, napalitan ng pagkadismaya at pagkalito. Mas naging sarado ako sa lahat. Mas naging maingat. Isang gabi, habang umiinom ako ng mag-isa sa bar, ang mga alaala ni Alonsina ay patuloy na bumabalik. Ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata, ang kanyang simpleng kagandahan. Totoo ba ang nararamdaman ko sa kanya? O nagpadala lang ako sa aking emosyon dahil sa sakit na dulot ni Messi? Hindi ko na alam kung sino ang dapat kong paniwalaan. Celeste? Ikaw ba yan? Isang boses ang bumulabog sa aking pag-iisip. Si Leo, ang aking matagal ng kaibigan. Leo, sabi ko, bahagyang ngumiti. Kumusta? Ayos lang. Ikaw? Balita ko, may problema ka raw kay Messi. At may narinig din akong balita sa probinsya. Tungkol sa isang babae na nakita raw doon na kamukha ng canteen staff mo. Sa Laguna raw. Barangay Silang. Nagulat ako. Laguna? Barangay Silang. Ano nang sinasabi mo? Wala naman, narinig ko lang sa isang kakilala. Parang nanganak daw, sabi ni Leo at bago pa man ako makapagtanong pa, biglang dumating si Messi. Oh, Leo, buti at nandito ka, sabi ni Messi, kumapit sa braso ko. Hindi ba't may usapan tayo, Celeste? Tara na. Nag-aalangan akong tumayo. Ang mga salita ni Leo ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Nanganak. Si Alonsina. Sa Laguna. Paalam, Leo, sabi ko at sumunod kay Messi. Ang aking isip ay naguguluhan. Ang mga bagong impormasyon ay nagdagdag ng panibagong pagdududa sa aking puso. Posible ba? Posible bang may inilihim si Alonsina?
Ang sakit ng pagtataksil ay muling sumungaw, pero ngayon ay may kasamang pagkalito. 6 na taon. 6 na taon mula nang magising ako sa hindi pamilyar na bahay na ito, sa Barangay Silang, Laguna. 6 na taon na ang nakalipas mula nang iwanan ko ang Mayon, ang trabaho ko sa Legazpi Group, at si Celestino Celeste Legazpi. At sa loob ng 6 na taon na iyon, may nagbago sa akin. Ang takot na naramdaman ko kay Maricar Messi Valderrama ay napalitan ng katatagan. Ang pagkabigla ko sa pagbubuntis ay naging matinding pagmamahal. Hindi ko malilimutan ang araw na ipinanganak ko ang mga anak ko. Akala ko, isang sanggol lang. Pero nang lumabas ang una, sinundan ng pangalawa, pangatlo, at pang-apat, halos himatain ako sa gulat. Quadruplets. 4 na maliliit na anghel. Sila ang naging dahilan ng aking pagbangon. Sila ang nagbigay sa akin ng lakas na ipagpatuloy ang buhay, kahit mag-isa. Pinangalanan ko sila, Amara, Basilio, Clara, at Diego. 4 na mukha na mistulang replika ni Celeste. Nanay, gutom na po si Basilio, sabi ni Amara, ang panganay na may maamong mukha. Puno po ang diaper ni Clara, reklamo naman ni Diego, ang bunso na laging prangka. Ngumiti ako. Ang kanilang mga tinig ay ang musika sa aking buhay. Bilang Alonsina Sina Reyes, ang canteen staff noon na ngayoy isang nag-iisang ina, natutunan kong maging matatag. Naglilinis ako ng bahay, naglalaba, nagtitinda ng mga gulay, at kung minsan ay nagtatrabaho sa palayan para lang matustusan ang pangangailangan nila. Mahirap pero masaya ako. Ang mahalaga, ligtas sila mula sa mundo ni Celeste, at higit sa lahat, ligtas sila kay Messi. Isang araw, habang nagtitinda ako ng gulay sa palengke, may nakita akong pamilyar na mukha. Si Lena, ang dati kong kasamahan sa kantin. Nagulantang ako. Agad akong nagtago sa likod ng aking paninda. Hindi niya ako dapat makita. Ang lihim ko ay hindi dapat mabunyag. Sina, narinig kong tawag niya. Napako ako sa kinatatayuan ko. Nakita niya ako. Lena, anong ginagawa mo rito? Tanong ko, pilit na pinakalma ang aking boses. Dito na ako nakatira ngayon, Sina. Ikaw? Matagal kang nawala. May balita pa nga ako, si Sir Celeste, halos mabaliw sa paghahanap sa iyo. Tapos, ang mas nakakagulat, bumalik si Maam Messi sa buhay niya. Nakakaawa si Sir Celeste. Natrap na naman sa spider web ni Messi. Pero teka, ano ang mga batang iyon? Biglang napatingin si Lena sa likod ko, kung saan nagtatakbuhan ang quadruplets. Hinila ko siya papalayo. Lena, may kailangan akong gawin. Hindi ko kailangang sabihin sa iyo ang lahat ng nangyari. Pero pakiusap, wag mo akong ipagkanulo. Wag mo akong babanggitin kay Sir Celeste. Hindi niya kailangang malaman na buhay ako, at lalong hindi niya kailangang malaman ang tungkol sa mga bata. Nagtataka si Lena, ngunit sa huli ay tumango siya. Sige, Sina. Basta kung may kailangan ka, narito lang ako. Nakahinga ako ng maluwag. Alam kong mapagkakatiwalaan ko si Lena. Pero ang pagtagpo naming iyon ay nagpaalala sa akin ng nakaraan. Ang takot na baka isang araw ay madiskubre ang aking lihim ay laging naroon. Gabi-gabi, bago matulog, nilalapitan ko ang 4 na bata na mahimbing na natutulog. Hinahalikan ko sila sa noo. Patawarin niyo si nanay, mga anak, bulong ko. Ginagawa ko lang ito para sa inyo. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga tawa, ay ang aking inspirasyon. Kahit na nahihirapan, kahit na nag-iisa, masaya ako nakasama ko sila. Isang gabi, habang nakikinig ako sa radyo, isang balita ang bumulabog sa aking katahimikan. Ang Legazpi Group of Companies ay maglulunsad ng isang malaking charity project sa Laguna, partikular sa Barangay Silang, bilang bahagi ng kanilang corporate social responsibility. Nanlaki ang aking mga mata. Barangay Silang. Ito ang lugar kung saan kami nakatira. Celeste. Pupunta siya rito. Ang takot ay muling gumapang sa aking puso. 6 na taon akong nagtago. Ngayon, malapit na naman siyang dumating. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Paano kung magkita kami? Paano kung makita niya ang mga bata? Ang mga bata na mistulang carbon copy niya. Ang aking lihim, ang aking pinoprotektahan sa loob ng 6 na taon, ay nasa bingit ng pagkakabunyag. Ang sikat ng araw sa Barangay Silang ay mainit,
pero mas mainit ang kaba sa aking dibdib. Ngayong araw ang simula ng charity project ng Legazpi Group. Alam kong darating si Celeste Legazpi. 6 na taon kong inilayo ang sarili ko, ang mga anak ko, sa mundo niya. Ngayon, parang isang masamang panaginip, babalik siya sa aming buhay. Bilang Celestino Legazpi, kailangan kong ipakita ang aking mukha. Sir Celeste, lahat po ng preparasyon ay handa na, sabi ng isa sa aming project managers. Tumango ako, pero ang isip ko ay malayo. Ang lugar na ito, tahimik at payapa, ay may kakaibang pakiramdam. Parang pamilyar. Ang balita ni Leo tungkol sa isang babaeng nanganak sa Laguna ay umalinggaw sa aking isip. Hindi ko iyon binitawan sa loob ng 6 na taon. Isang maliit na binhi ng pagdududa. Nagsimula ang programa. Nagbigay ako ng maikling talumpati, pinasalamatan ang mga residente at ang mga volunteer. Ang init ng tao dito ay nakakapanatag, pero hindi ko pa rin maiwasang lumingon-lingon, naghahanap ng isang mukha. Sa gitna ng pagbibigay namin ng mga relief goods, biglang may nakakuha ng aking pansin. Sa ilalim ng isang puno, may nakita akong pamilyar na anino. Isang babaeng nakasuot ng simpleng kasuotan, may suot na panyo sa ulo, at may mga batang nakayakap sa kanyang lailayan. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi ko mapaniwalaan ang nakita ko. Si Alonsina Reyes. Ang babaeng matagal ko nang hinanap. Ang babaeng akala ko ay basta na lang naglaho. Nagkaroon ng gulo sa aking isip. Paano? Bakit? Bakit siya narito? At sino ang mga batang kasama niya? Habang papalapit ako, nakita ko ang kanyang mukha. Mas matanda siya, mas matatag, pero ang kanyang mga mata ay pareho pa rin. May pagka-inosente at lungkot. At sa likod niya, 4 na bata. Quadruplets. Isang batang lalaki na may pilyong ngiti ay biglang tumakbo papalapit sa akin na parang kilala niya ako. Kuya, may barya po kayo, tanong niya at tumingala sa akin. Napakunot ang noo ko. Ang mga mata niya. Ang hugis ng kanyang ilong. Ang kanyang ngiti. Parang nakatingin ako sa isang maliit na bersyon ng aking sarili. Hindi ako makahinga. Diego, tawag ni Alonsina at mabilis na lumapit sa bata, hinila ito. Iho, huwag kang magulo. Napatingin sa akin si Alonsina, ang kanyang mukha ay namutla. Gulat na gulat siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Si Sir Celeste, nautal niyang sabi. Alonsina, tugon ko, ang aking boses ay halos pabulong. Ang kanyang pagkawala ay nagdulot sa akin ng sakit at pagdududa, pero ngayon, sa kanyang harap, pakiramdam ko ay hindi ko na alam ang totoo. Napakunot ang aking noo. Sino ang mga batang iyan, Alonsina? Ang tanong ko, ang aking mga mata ay nakatuon sa 4 na bata na ngayon ay nakayakap sa kanyang binti. Ang kanilang mga mukha. Ang kanilang mga mukha ay halos pare-pareho. At ang bawat isa sa kanila ay may bakas ng aking mga pisikal na katangian. Mga pamangkin ko po, Sir Celeste, sagot niya, pero ang boses niya ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay umiiwas. Hindi ako naniwala. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas. May lihim siya. Isang malaking lihim. Lumipas ang araw ng charity event, pero ang isip ko ay nasa kanila. Sina Alonsina at ang kanyang pamangkin na quadruplets. Ang mga mata ng batang lalaki, si Diego. Ang mga mata niya ay halos replika ng akin. Pagkatapos ng event, habang papunta ako sa hotel, nakatanggap ako ng tawag mula kay Don Ricardo. Celeste, kumusta ang proyekto sa Laguna? Tanong niya. Maayos po, Itay, sabi ko, habang pinagmamasdan ang labas ng bintana. At mayroon po akong naisip. Gusto ko pong palawakin ang ating KIES program sa Laguna. Mas gusto kong mas madalas tayong magbisita doon. Mayroon pa tayong malaking potensyal na tulungan ang komunidad. Magandang ideya iyan, anak, sabi ni Don Ricardo, mukhang natuwa. Mas magiging madalas ang pagbisita mo sa probinsya. Napangiti ako. Isang paraan para mas madalas akong makabalik sa Barangay Silang. Isang paraan para mas malaman ko ang totoo. Kinaumagahan, bago pa man ako umuwi sa Mayon, nakita ko si Alonsina na naglalakad papunta sa palengke. Lihim ko siyang sinundan, pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Nakita ko kung paano niya alagaan ang mga bata. Kung paano siya magtrabaho ng masipag.
Ang kanyang buhay ay simple, mahirap pero puno ng pagmamahal. Nang makarating siya sa kanyang bahay, isang simpleng kubo, nanatili ako sa labas, nagmamasid. Nakita ko ang mga bata na naglalaro sa bakuran. Ang kanilang mga tawa. Ang kanilang mga mukha. Sa dilim, may nakita akong anino na nagtatago sa likod ng isang puno, malayo sa akin, pero malapit din sa bahay ni Alonsina. Isang anino na may pamilyar na hugis ng isang babae. Si Messi. Ang pagbalik ko sa mayon ay hindi nagdala ng kapayapaan sa aking isip. Ang mga mukha ng quadruplets, lalo na ang kay Diego, ay patuloy na lumilitaw sa aking alaala. Ang mga mata niya, ang kanyang ngiti, at ang pagtatago ni Alonsina Reyes. Bilang Celeste Legaspi, kailangan kong malaman ang totoo. Kinaumagahan, agad akong nakipag-ugnayan sa isang pribadong investigador. Si Mang Tonyo, isang matandang detective na pinagkakatiwalaan ng aming pamilya. Mang Tonyo, kailangan ko po ng tulong niyo, sabi ko, ipinaliwanag ang sitwasyon. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang babae na nagngangalang Alonsina Reyes. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang pamilya, at lalo na ang mga anak niya. Tiningnan niya ako ng matagal. Mabigat ito, iho. Bakit mo gustong malaman? May kutob po ako, Mang Tonyo. May malaking lihim na itinatago si Alonsina. At naniniwala ako na may kinalaman iyon sa akin. Tumango si Mang Tonyo. CJ, iho. Sisimulan ko agad. Habang hinihintay ang impormasyon mula kay Mang Tonyo, pilit akong pinapansin ni Maricar, Messi Valderrama. Halos araw-araw ay nasa opisina ko siya, nag-imbita sa akin sa mga dinner, sa mga social events. Celeste, may charity ball kami sa Sabado, sabi niya, may matamis na ngiti. Pakiusap, sumama ka naman. Magandang pagkakataon para maging ayos na ulit ang lahat. Pinipilit ko siyang tanggihan, pero sadyang mapilit siya. Sa huli, pumayag ako, para lang matapos ang pambubulabog niya. Hindi ko na siya pinagkakatiwalaan, pero kailangan kong maging maingat. Alam kong may kinalaman siya sa pagkawala ni Alonsina, at balak kong malaman kung ano iyon. Nang gabing iyon, habang nasa charity ball, ipinakita ni Messi ang kanyang pagiging ideal partner. Kinakausap niya ang mga business partners namin, ang mga socialites, na para bang kami pa rin. Ang lahat ay nakatingin sa amin at alam kong iyon ang gusto niya. Pero ang isip ko ay nasa Laguna. Nasa barangay silang. Nasa quadruplets. Habang nag-iisip may lumapit sa akin. Si Attorney Santos, isa sa aming abogado. Sir Celeste, bati niya. Nabalitaan ko ang charity project niyo sa Laguna. Magandang proyekto. Salamat, Attorney Santos, sagot ko. Alam mo, may kliyente ako doon sa Laguna. Isang simpleng babae na may 4 na anak. Quadruplets. Malalaking mata. Mukhang anghel, sabi niya at mumiti. May katulad sila sa iyo, sir. Nanlaki ang mga mata ko. Ang pagbanggit niya sa quadruplets ay nagbigay sa akin ng matinding kaba. Talaga po, pilit kong nililihim ang aking kaba. Sino po sila? Hindi ko na masyadong maalala ang pangalan. Pero nakakaawa ang buhay nila. Nag-iisa ang nanay sa pagpapalaki sa kanila. Ang hirap ng buhay doon, sabi ni Attorney Santos. Hindi ko na narinig ang iba pa niyang sinasabi. Ang lahat ng pagdududa ko ay tila nagkakaroon ng linaw. Pagkatapos ng charity ball, agad akong dumiretso sa opisina, kahit gabi na. Nag-iisip ako ng paraan para makuha ang FIG sample. Kailangan kong kumpirmahin ang lahat. Hindi ako mapapakali hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Kinaumagahan, tinawagan ko si Mang Tonyo. Mang Tonyo, may balita na po ba kayo? Mayroon na, iho, sabi niya. Nahanap ko si Alonsina Reyes sa barangay silang, Laguna. Nakatira siya doon sa loob ng 6 na taon. At may 4 siyang anak. Quadruplets. Ipinanganak niya sila 6 na taon na ang nakakaraan. Parang may sumabog sa aking dibdib. Quadruplets. Ipinanganak niya 6 na taon na ang nakakaraan. Ang lahat ay nagkakaroon ng linaw. Sila ang mga bata. Ang mga anak ko. Mang Tonyo, mayroon po ba kayong paraan para makakuha ng sample ng FA mula sa mga bata nang hindi nalalaman ni Alonsina? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig.
May paraan, iho, sagot niya. Pero kailangan nating maging maingat. Delikado ito. Gagawin ko ang lahat, Mang Tonyo. Kailangan kong malaman ang totoo. Kinabukasan, isang maliit na buhok na nalaglag mula sa suot na damit ni Diego ang nakuha ni Mang Tonyo sa Charity Center sa Laguna. Agad itong dinala sa laboratorio para sa acid test. Ang mga sumunod na araw ay puno ng paghihintay. Ang bawat sandali ay tila isang taon. Hindi ako makatulog. Ang aking isip ay puno ng mga tanong. Bakit niya inilihim? Bakit siya lumayo? Anong nangyari? Hanggang sa isang hapon, nagring ang aking telepono. Numero ni Mang Tonyo. Iho, may balita na po ako, sabi niya, ang boses niya ay kalmado. Pakiramdam ko ay biglang huminto ang mundo. Dahan-dahan kong kinuha ang sobre. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Binuksan ko iyon. Ang nakasulat sa papel ay tila sumigaw sa akin. Positive. Positive. Ang salitang iyon ay umalinggaw sa aking isip, paulit-ulit, tulad ng sirang plaka. Nanginginig ang aking mga kamay habang muli kong binasa ang resulta ng test. Si Amara, Basilio, Clara at Diego ay mga anak ko. Ang 4 na batang iyon sa Laguna, ang mga batang may mga mata na katulad ng sa akin. Sila ang bunga ng pag-ibig ko kay Alonsina, sina Reyes. Ang katotohanan ito ay tumama sa akin ng malakas, mas malakas pa sa sampal. Bilang Celestino Celeste Legaspi, pakiramdam ko ay dinurog ang aking mundo. Galit. Sakit. Pagsisisi. Ang lahat ng emosyon ay sabay-sabay na sumabog sa aking dibdib. Bakit? Bakit niya inilihim? Bakit siya lumayo? Ang mga tanong na iyon ay pumuno sa aking isip. Mabilis na nag-flashback sa akin ang mga nakaraang kaganapan. Ang pagkawala ni Alonsina. Ang pagkakita ko kay Maricar, Messi, Valderrama sa likod ng bahay ni Alonsina. Ang babala sa telepono. Ang mga salita ni Messi na si Alonsina ay isang gold digger. Biglang nag-ugnay ang lahat. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagkasama-sama. Hindi naglaho si Alonsina. Hindi niya ako iniwan. Si Messi. Si Messi ang may kagagawa ng lahat. Ang galit ko kay Messi ay umapaw. Hindi sapat ang salitang gigalit para ilarawan ang nararamdaman ko. Ito ay pagkamuhi. Ang babaeng ito, ang babaeng akala ko ay mahal ako, ang babaeng nanloko sa akin noon, ay siya ring sumira sa buhay ko at ng aking pamilya sa loob ng 6 na taon. Agad akong tumayo, ang aking mga kamao ay nakakuyom. Kailangan kong kumprontahin si Messi. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan mula sa bibig niya. Nagmamadali akong nagmaneho papunta sa bahay ni Messi. Ang bawat segundo ay tila isang taon. Nanginginig ako sa galit. Nang makarating ako, agad akong bumaba at naglakad patungo sa pinto. Hindi ako kumatok. Nagring ako ng bell ng paulit-ulit hanggang sa bumukas ang pinto. Si Messi. Nagulat siya nang makita ako. Celeste? Anong ginagawa mo rito? Bakit ka ganyan? Tanong niya, may bahid ng takot sa kanyang mga mata. Anong ginagawa ko rito? Ikaw ang dapat kong tanungin, Messi. Anong ginawa mo kay Alonsina? Sigaw ko, hindi na mapigilan ang aking galit. Namutla siya. Hay, hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag kang magsinungaling sa akin, Messi. Alam ko ang lahat. Ang theft test, positive. Anak ko ang mga bata ni Alonsina. At alam kong may kinalaman ka sa pagkawala niya. Bakit, Messi? Bakit mo ginawa ito sa akin? Sa amin? Nagsimula siyang umiyak, pero ang kanyang mga luha ay parang mga buwaya sa aking paningin. Celeste, please, makinig ka, pagmamakaawa niya, lumuhod sa aking harapan. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Ginawa ko lang iyon dahil mahal kita. Ayoko siyang mawala sa akin. Ayokong mawala ka sa akin. Mahal? Ito ba ang pagmamahal, Messi? Ang pagsisinungaling? Ang panlilinlang? Ang pagwasak ng pamilya? Nandidiri ako sa kanya. Anong ginawa mo kay Alonsina? Sa mga anak ko. Binigyan ko lang siya ng pera para umalis. Ayaw niyang umalis sa buhay mo. Hindi ko sinaktan ang mga bata. Hindi ko alam na buntis siya.
Hindi ko alam na ganoon karami ang magiging anak niyo. Sumigaw siya, desperado. Kailangan niyang mawala para maging tayo ulit. Para maging perpekto ang buhay natin. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng mas matinding sakit. Ang kanyang obsesyon ay nagwasak ng maraming buhay. Hindi ka kailanman magiging perpekto sa akin, Messi, sabi ko, puno ng pighati. At hinding-hindi na ako babalik sa iyo. Tumayo ako, iniwan siyang umiiyak sa sahig. Ang aking puso ay nabasag, hindi dahil sa pagkawala ng pag-ibig, kundi dahil sa lahat ng nawalang taon. Ang lahat ng nawalang sandali kasama ang aking mga anak. Ang lahat ng hirap na pinagdaanan ni Alonsina. Nagmamadali akong sumakay sa kotse. Isang lugar lang ang gusto kong puntahan. Ang tahanan ni Alonsina sa Barangay Silang. Kailangan kong marinig ang buong kwento mula sa kanya. Kailangan kong humingi ng tawad. Kailangan kong bumawi. Habang nagmamaneho ako ng mabilis, ang dilim ng gabi ay lalong lumalim. Ang aking isip ay puno ng pag-aalala. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang sabihin na alam ko na ang totoo. Nang makarating ako sa Barangay Silang, agad akong bumaba ng kotse at tumakbo papunta sa bahay ni Alonsina. Ang ilaw sa loob ay nakabukas. May naririnig akong ingay. Biglang huminto ang aking puso. Mula sa bintana, nakita ko si Messi. At may hawak siyang kutsilyo. Nakatutok iyon kay Alonsina. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito, Alonsina. Akin si Celeste. Akin siya, sigaw ni Messi. Messi, huwag, sigaw ni Alonsina habang tinatakpan ang mga bata. Dali-dali akong tumakbo papasok. Ang aking puso ay kumabog ng mabilis, puno ng takot. Hindi ko hahayaang saktan niya si Alonsina at ang aking mga anak. Nanginginig ang buong katawan ko nang makita ko si Maricar, Messi Valderrama na may hawak na kutsilyo, nakatutok kay Celestino, Celeste Legazpi. Ang mga anak ko, sina Amara, Basilio, Clara at Diego, ay nakakapit sa aking mga binti, umiiyak. Ang takot ay lumamon sa akin. Bilang Alonsina Isinac Reyes, ang tanging nasa isip ko ay protektahan ang aking mga anak. Messi, huwag, sigaw ko, pilit na inilalayo ang mga bata. Ngunit si Messi ay puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Akin si Celeste. Akin lang siya. Kayong lahat, hadlang kayo sa amin. Lalo na kayo, mga bata. Dahil sa inyo, nawala siya sa akin. Messi, sige na, tama na, sigaw ni Celeste, at humakbang papalapit sa amin. Lumingon si Messi kay Celeste. Bakit, Celeste? Bakit kanya pinili? Bakit hindi ako? Ano ang mayroon siya na wala ako? Ang kanyang boses ay puno ng pait. Wala siyang kasalanan, Messi, sabi ni Celeste, ang kanyang boses ay matatag. Ang kasalanan ay nasa iyo. Ang lahat ng kasinungalingan ang panlilinlang. Tapos na ang pagpapanggap mo. Sa isang iglap, sumugod si Messi, itinutok ang kutsilyo kay Celeste. Sumigaw ako. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Ngunit mabilis si Celeste. Nahawakan niya ang kamay ni Messi at nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan nila. Ang kutsilyo ay bumagsak sa sahig, kasabay ng tunog ng nagkabasag na baso mula sa mesa. Hindi ka makakatakas sa akin, Celeste, sigaw ni Messi at sinubukan niyang kalmutin si Celeste. Pero dumating ang mga pulis. May nag-report siguro sa ingay. Agad nilang inaresto si Messi. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigo habang siya ay kinakaladkad palayo. Hindi pa tayo tapos, Alonsina. Celeste. Hindi pa tayo tapos, sigaw niya habang papalayo ang kanyang boses. Nakahinga ako ng maluwag. Nanginginig pa rin ang buong katawan ko. Lumingon ako kay Celeste. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sina, ayos ka lang ba? Tanong niya at agad akong niyakap. Ang kanyang yakap ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Sa mga bisig niya, pakiramdam ko ay ligtas ako. Ngunit ang mga bata ay umiiyak pa rin. Nanay! Nanay! Yumuko ako at niyakap sila. Ayos lang tayo, mga anak. Ligtas na tayo. Inalalayan ako ni Celeste papasok sa bahay. Ang aming maliit na kubo. Umupo kami sa sahig at doon, sa harap ng aking mga anak, ibinuhos ko ang lahat. Celeste, sabi ko, lumuluha. Patawarin mo ako.
Hindi ko sinasadyang itago ang lahat. Pero kinailangan ko. Binantaan ako ni Messi. Sinabi niya na sasaktan niya ang pamilya ko kung hindi ako lalayo. Binigyan niya ako ng pera para maglaho. At nalaman ko na lang na buntis ako. Hindi lang isa, kundi 4. Natakot ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pakiramdam ko, hindi ako sapat para sa iyo. Hindi ko kayang protektahan ang mga anak ko. Niyakap ako ni Celeste ng mahigpit. Sina, naiintindihan ko. Patawarin mo ako kung hindi kita naniwalaan agad. Kung hindi ako nagtanong. Ang mahalaga, narito tayo ngayon. Magkasama tayo. Tiningnan niya ang mga bata na ngayon ay tahimik na nakikinig. Sila ang mga anak natin, Sina. Tumango ako. Celeste. Sila si Amara, Basilio, Clara at Diego. Ang mga anak natin. Lumapit si Celeste sa mga bata. Lumuhod siya at niyakap ang bawat isa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Anak, sabi niya, habang hinahalikan ang noo ni Amara. Patawarin niyo si Itay kung hindi niya kayo nakasama sa loob ng mahabang panahon. Ang eksena ay puno ng luha, pero sa likod ng luha ay may pag-asa. Sa wakas, buo na ang aming pamilya. Sina, sabi ni Celeste, hinawakan ang aking kamay. Hindi na tayo maghihiwalay pa. Pangako. Babawi ako sa lahat. Pero, Celeste, sabi ko, may bahid ng pag-aalala. Ang pamilya mo. Si Don Ricardo. Tatanggapin ba niya ako? Tatanggapin ba niya ang mga bata? Napangiti si Celeste. Huwag kang mag-alala, Sina. Hindi ko hahayaang may makasakit sa inyo. Pangako. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang pamilya Legaspi. Ang lipunan. Ang mga mata ng mga tao. Mayroon pa kaming kakaharapin. Ang pagdampot kay Messi ay nagdala ng pansamantalang katahimikan, ngunit ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lang. Bilang Celestino Celeste Legaspi, kailangan kong harapin ang pinakamalaking pagsubok, ang pagtanggap ng aking ama, si Don Ricardo Legaspi, sa aking bagong pamilya. Hawak ko ang kamay ni Alonsina, sina Reyes, at sa likod namin ang aming 4 na anak, sina Amara, Basilio, Clara at Diego. Ang aming pagdating sa mansyon ng Legaspi ay puno ng kaba. Si Manang Sol ang sumalubong sa amin sa pinto, ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya si Alonsina at ang mga bata. Celeste, iho. Sina. At mga bata, bulong niya, na puno ng gulat at saya. Manang Sol, sabi ko, may ngiti. Sila ang pamilya ko. Niyakap ni Manang Sol si Alonsina, na tila nawawala ng imik. Ang kanyang mga mata ay lumuha. Alam kong matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Celeste, nasaan ang ama mo? Tanong ko. Nasa opisina po, Sina. Tara na. Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa opisina ni Don Ricardo. Bawat hakbang ay tila isang pagsubok. Huminga ako ng malalim at kumatok. Pasok, sabi ni Don Ricardo. Pagpasok namin, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya si Alonsina at ang mga bata. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Itay, sabi ko. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang aking pamilya. Si Alonsina at ang mga anak namin, si Amara, Basilio, Clara at Diego. Tumayo si Don Ricardo. Tiningnan niya ang bawat isa sa mga bata, ang kanyang tingin ay matalim. Nakita ko ang bahagyang panginginig ng kamay ni Alonsina. Anak mo, tanong niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagdududa. Opo, Itay. Matapos ang ICT test, kumpirmado po sila ang mga anak ko. Lumapit si Don Ricardo sa mga bata. Lumuhod siya at sinuri ang kanilang mga mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya ang pagkakapareho ng mga bata sa akin. Lalo na kay Diego. Kamukha mo, bulong niya. Tumayo siya at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng iba't ibang emosyon, gulat, galit at sa huli, kalungkutan. Celeste, bakit mo ito itinago sa akin? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pait. 6 na taon. 6 na taon kung hindi nalalaman na may mga apo na pala ako. Patawarin mo po ako, Itay, sabi ko. Hindi ko po sinasadya. May mga nangyari po. Binantaan po si Alonsina ni Messi.
Pinilit po siyang lumayo para maprotektahan ang mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Don Ricardo. Si Messi. Ang babaeng iyon. Ano ang ginawa niya? Doon, isinalaysay ko sa kanya ang lahat. Ang pagtataksil ni Messi, ang pagkawala ni Alonsina, ang pagbabanta, at ang pagkakadiskubre ko sa mga bata. Pinakinggan niya ang bawat salita, at sa bawat pahayag, nakikita ko ang galit sa kanyang mukha. Hindi ko akalain na kaya niyang gawin iyon, sabi ni Don Ricardo, puno ng pagkadismaya. Ang pamilya Valderrama. Akala ko ay may tiwala kami sa kanila. Pagkatapos ng lahat, niyakap ako ni Don Ricardo. Anak, patawarin mo ako kung nagduda ako sa iyo. Kung hindi ko naniwalaan ang sakit mo. Ang mahalaga, narito na kayo ngayon. Ang pamilya natin ay buo na. Lumingon siya kay Alonsina. Alonsina, salamat sa pagiging matapang mo. Salamat sa pagpapalaki mo sa mga apo ko. Hindi ka na mag-iisa. Ang mga salita niya ay nagbigay ng ginhawa sa akin. Ang kanyang pagtanggap ay isang malaking pagpapala. Simula noon, binawi ko ang mga nawalang taon kasama ang aking mga anak. Araw-araw, sinasamahan ko sila sa paglalaro. Tinuturuan ko sila ng iba't ibang bagay. Ang bawat sandali kasama nila ay mahalaga. Ang dating malungkot na bahay ay napuno ng tawa at sigawan. Si Alonsina ay unti-unting naging mas bukas, mas maligaya. Isang araw, habang nag-aayos kami ng mga gamit sa lumang kwarto ni Alonsina, may nahulog na papel mula sa kanyang lumang libro. Isang sulat. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ay mula kay Messi. Alonsina, huwag kang magsaya. Ang lahat ay may katapusan. Ang iyong kaligayahan ay panandalian lang. Babalik ako. At babawin ko ang lahat ng sa akin. Nanlamig ang aking dugo. Hawak ko ang sulat. Si Messi. Hindi pa tapos ang laban. Ang liham ni Messi ay nagdulot ng panibagong kaba, ngunit hindi ito nagtagal. Bilang Alonsina Isinag Reyes, alam kong kailangan naming maging matatag. Sa tulong ni Celeste at ng kanyang ama, si Don Ricardo, unti-unting lumabas ang buong katotohanan tungkol sa mga kasalanan ni Maricar, Messi, Valderrama. Naging mabilis ang proseso ng paglilitis. Ang mga ebidensya ay matibay, ang aming testimonya, ang ikikitest na nagpapatunay na si Celeste ang ama ng mga bata, at ang mga testimonya ng mga taong nakakita kay Messi na nagbabanta. Ang kanyang mga pagtatangka na manipulahin ang hustisya ay nabigo. Sa huling araw ng paglilitis, nakaupo ako sa tabi ni Celeste, hawak ang kanyang kamay. Ang aking mga anak ay nasa bahay, kasama si Manang Sol. Gusto kong matapos na ito para magsimula na kami ng bagong buhay. Si Messi ay nakaupo sa defendant's seat, ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Hindi siya nagpakita ng pagsisisi. Base sa mga ebidensya at testimonya na ipinakita sa korte, napatunayan na nagkasala si Maricar Valderrama sa kasong kidnapping, grave threats, at child endangerment, sabi ng hukom. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinapatawan ng korte si Maricar Valderrama ng parusang pagkakakulong ng 15 taon. Walang imik si Messi. Parang wala siyang narinig. Ngunit nang hilahin siya ng mga gwardiya, bigla siyang sumigaw. Hindi ito matatapos dito. Babalik ako. At babawiin ko ang lahat ng sa akin. Napakapit ako sa braso ni Celeste. Ang kanyang pagbabanta ay nagdulot ng lamig sa aking buto, ngunit alam kong hindi na niya kami kayang saktan. Tapos na ang kanyang paghahari. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay namin ay naging mas mapayapa. Si Messi ay nakakulong, at ang pamilya Legaspi ay gumawa ng paraan para tulungan ang aking pamilya sa probinsya. Si nanay ay gumaling na, at si Kuya Ramon ay nagkaroon ng magandang trabaho. Isang araw, habang naglalaro ang mga bata sa hardin, lumapit sa akin si Celeste. Sina, sabi niya, lumuhod sa harap ko. May hawak siyang isang maliit na kahon. Alam kong matagal na tayong naghihintay. Gusto kong maging formal ang lahat. Alonsina Reyes, pakakasalan mo ba ako? Napaluha ako. Matagal na panahon. Matagal na paghihirap. Ngayon, narito kami. Ang pamilya na akala ko ay hindi na mangyayari. Celeste, sabi ko, lumuluha. Pakakasalan kita. Ang kasal namin ay simple, ngunit puno ng pagmamahal.
Ito ay ginanap sa isang hardin na napapalibutan ng aming mga pamilya at malalapit na kaibigan. Si Don Ricardo ay nasa tabi ko, nakangiti. Ang mga bata ay nagsisilbing ring bearers at flower girls, ang kanilang mga mukha ay puno ng saya. Ngayon, idinedeklara ko kayong mag-asawa, sabi ng pari. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Hinalikan ako ni Celeste. Ang kanyang halik ay puno ng pagmamahal, pag-asa at pangako. Ang aming kwento ay hindi nagsimula sa isang fairy tale, kundi sa sakit at pagtataksil. Ngunit sa huli, nagtagumpay ang pag-ibig. Lumipas ang mga taon. Ang aming pamilya ay lumago. Si Amara, Basilio, Clara, at Diego ay lumaking masaya at malusog. Naging matagumpay si Celeste sa kanyang negosyo, at ako naman, bilang isang ina, ay natutunan kong maging mas matatag, mas kumpiyansa. Ang bawat araw ay isang patunay na ang pag-ibig, tiwala, at katatagan ay kayang lampasan ang lahat ng pagsubok. Ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unting naghilom, napalitan ng mga alaala ng saya at pagkakaisa. Ang aming pamilya ay naging isang simbolo ng pag-asa. Isang patunay na kahit sa kabila ng pinakamadilim na pagsubok, ang pag-ibig ay laging nagtatagumpay. Ang sunflower necklace na ibinigay ni Celeste sa akin ay patuloy kong suot. Ito ay paalala ng pag-asa, ng liwanag na dumating sa gitna ng kadiliman.